tungkol dito sa advantage and disadvantage ng pagkain ng flesh food. Tama yun, Dok, no? Kasi sa totoo lang po mga kaibigan, ang dami pong mga makikita natin na mga makikita sa katawan dahil yun yung epekto ng mga kinakain natin. And yun yung mga i-discuss natin ngayon. Kasi syempre, pinag-usapan natin yung mga vitamins natin, yung mga minerals, ano ba yung kailangan ng katawan ngayon? Ano ba yung mga epekto ng mga kinakain natin, especially the flesh meat or yung mga hindi original na parte ng diet ng isang tao. So, Doc, pag-usapan natin, ano ba yung mga common complaints na makikita natin kapag kumakain tayo ng flesh meat or yung mga dairy products natin? Una-una, siyempre, kahit magbabasa naman tayo ng mga health books ngayon, nakikita nila yung skin rash o yung hives. At marami nagkakaroon ng sinusitis. Ito yung tinatawag na inflammation sa sinuses. Na mapapansin natin na napakataas ng demand ng mga instant relief o yung tinatawag na medisina. Pero yung pala ay ang tatanggalin mo lang yung pinaka-main root. Kasi sa natural medicine kasi, we are actually focusing more on the main cause. We are not just focusing in the area of giving them temporary relief. But the most important part, to see to it na malaman natin kung ano ba yung pinakasanhi o ugat nito. At kung malaman natin ito, alam natin na hindi na babalik itong karamdaman na pinaghihirapan ng napakaraming mga tao. Katulad ng soberia, yung skin problem, yung maraming red itchy, yung mga nangangati yung balat, na namumula, lalo-lalo na yung may mga ano nga tawag doon? Sakit na yun. Skills na... Oo, yun. Parang nangangalis kasi yung balat nila. At nangako sila ng mga usong-usong, maraming may dandruff. Yung namumuti-muti yung buhok nila. Yung balakubak natin. Pero ang pinakamabigat yung humina yung pantunaw, impaired digestion. Kasi nandun nakataya yung nutritions eh. Saka yung mga pagkain hindi natunaw, nagiging toxins yan eh. Kaya nahihirapan yung kidney. Dahil bago yan ipump ng puso, kailangan muna i-dialysis ng kidney yan. Kaya pag humina yung panuno mo, hindi rin tatagal yung kidney mo. Kaya sasabihin nga nila, bakit tumataas yung creatinine ko? Samantalang okay naman ako. Pero hindi nila alam, yung kinakain nila, may participations doon sa ganung uri ng bahagi. Lalo na yung diarrhea. Pag humina na yung panuno mo, sama-sama na sila. So ito yung mga bahagi na kung pagkaminsan, ang root lang naman pala yung pagkain ng flesh. Doc, may gusto lang, kasi nabanggit niyo po kanina yung creatinine. Sa atin pong mga manonood, isa to sa mga laboratory test na kinukunan tayo ng dugo para ma-check yung ating kreya. And at the same time, dun sa dugo na yon, syempre maraming i-check yung ating, kung mataas ba yung sodium natin, kung mataas ba yung sugar ng pinakadugo natin. So, dito po natin, hihintayin pa po ba natin na magpa-ospital? Hihintayin pa po ba natin na tumaas yung creatinine natin, yung mga blood laboratory yung mga normal values natin? Kailangan pa ba na maging abnormal values sila bago tayo bumalik doon sa original na plano ng Panginoon na pagkain natin? Saka hindi yung gastos pa eh. Totoo yan, Doc. And at the same time, Doc, yung tipong kapag ba masakit na yung ulo natin, doon lang tayo magrereklamo. Hindi ba pwedeng iwasan na lang natin na sumakit yung ulo natin o kaya iwasan natin na magkasakit tayo, kaya kailangan ingatan talaga natin yung ating mga sarili. Totoo lang, yung lahat ng binanggit ko ngayon, naranasan ko yan eh. Kasi nung bagong dating ako sa Amerika, siyempre, dito sa Pilipinas, pag karne yung kinakain mo, mayaman ka eh. Lalo na kung nakatira ka sa probinsya. Kasi baryo kami nakatira eh. Pag kami ay merong special na ulam, karne yun. Ginto yun during the time. So ngayon, nung napunta ako na Amerika, siyempre, mura lang pala doon. Pangalawa, may hanap buhay, magandang kita. Kaya talagang sky's the limit. Kaya yung binanggit ko kasi sa kanila kanina, tungkol doon sa mga nangyayari sa katawan ng tao, na-experience ko yan. Dok, nabanggit nyo kanina yung sky is the limit sa atin pong mga manonood, no, na parang mayaman ka na kapag ikaw kumakain. Lagi kami may barbecue. Hindi kami nawala. Lalo na pagka merong potluck or whatsoever. Talagang laging merong beef steak, laging merong adobo. Lahatin mo na. Yun yung kaligayahan ng tao, to be honest with you. Especially sa ating mga Pinoy na talagang mahilig kumain. Ay, naku, to be honest with you. Masarap pa magluto. Ang Bulakenyo, by nature, matakaw kami. Pumapangalawa kami sa Kapampangan.
Kasi tinalo ng Kapampangan ng Bulakenyo. Kasi sila Pasensya talagang... na sa mga Kapampangan. Kasi sila talagang puro karne din, no, Dok? Yeah. Pero alam niyo po mga kaibigan, ang napansin ko ngayon na nagkaroon tayo ng itong pandemya, alam mo, Dok, ang napansin ko, parang mas mayaman na yata kapag ang nakahain sa hapagkainan ay gulay. Bakit? Kasi nagtataasan ngayon ng gulay. Yeah. 'Di ba? So sa ating po mga manonood, hihintayin pa ba natin na magkasakit tayo? Huwag na po nating hintayin 'yon. And Doc, ituloy natin yung ano pa ba yung ibang mga ailments or Ay, mga nako, to be honest, sinasabi ko nga, mula nung nag-vegetarian ako, kahit misis ko nagpapatotoo, yung kili-kili ko, walang amoy. At yung hininga ko, ang sabi nga niya, kahit madaling araw eh. Kasi iba eh. Pero nung una, na kumakain ako ng fast food, talagang ako na mismo yung nagpapatotoo. Tapos yung balat ko, lagi na lang parang dry. Yung pagdumi ko, parang hirap na hirap ako. Yung mga allergy na yan, yung mga edema o yung pamamanas. Alam naman natin na inflammation or something ay nagmamanifest yan doon sa mga ganung uri ng kinakain. Lalo na yung tigawat. Ang dami kong tigawat sa likod eh. Tinitiris nga yun eh. Naku. Yeah. At lagi ng konting kain ko lang, bloated ako. Lagi akong, kung tawagin eh, yung umuutot ka na hindi naman maganda yung amoy. Eh ngayon, yung utot ko ngayon eh, healthy. Walang amoy eh. Eh, paano magkakaamoy? Eh, prutas at gulay lang naman. Lentils and beans. So, yun yung mga danger. Nagkakaroon ka ng sakit sa ulo, patig. Kung minsan, nagre-rely tayo sa mga medication eh. Pero hindi natin alam na isa rin yan sa tinatawag na pinanggagalingan. Lalo na yung depression, yung madaling magalit, yung nagkakaroon tayo ng problema ng ating sa puso. Saka yung obesity. Alam ba yung sakit na obesity? Hindi na-recognize ng iba yan. Pag sumobra yung timbang mo, lagi kong binabanggit ito, sang-ayon doon sa ideal na timbang mo, sang-ayon sa height mo, nahihirapan yung ball joint mo. Yung mga tuhod na yan. Totoo yan, Dok. At naiepektuhan yung lahat ng entire system ng tao. Kaya the moment na sumobra ka ng 10 pounds pataas, there's something going on. That people must recognize that. That in order for you to keep going, na maging maganda yung pakiramdam mo, kailangan tanggalin mo yung mga old fats na yung mga extra na hindi naman dapat na napapanatili doon. Magagalitin, madali tayong magkaroon ng, lalo na yung mga kalalakihan, yung hindi magkaanak. Dahil tanggapin natin, may participations ito. Saka meron tayong kakulangan ng mga absorption sa mga nutrients na yun at nagkakaroon ng mga kababaihan ng hormonal imbalance. As bato-bato sa langit. Kaya maraming babae merong problema sa reproductive organs, especially breast, mattress, ovary. Kasi treated niya ng hormone ng mga lalo na yung mga animal product ngayon. Lalo na yung, di ba, merong recombinant bovine growth hormone na natuklasan sa internet kung araw pa na para mag-lactate itong mga baka na ganito at mabilis yung pagpuproduce nila ng maraming produkto dahil kailangan din namang lumaki yung kita, ginagamitan nila itong RGBH. At sa manok naman, kung sa halip na 90 days, pwedeng gawin 45 days. Eh, di ba, maraming technology ngayon na napapabilis pa nila. Kaya maraming mga kababaihan, kababataan pa lang, 9 years old, nagre-regla na. Kaya pag tumaas yung ano nila, yung estrogen hormone na yun, ang tinatamaan na yung reproductive organ. Kaya isa sa prevention, na para maiwasan natin lahat itong manifestations na ating binabanggit sa inyong harapan ngayon, ang simple lang naman pala yung kasagutan eh. Why not just consider yung mag-vegetarian? Dok, babalik lang ako ng konti doon sa obesity natin, di ba? Kasi sa ating pong mga manonood, baka akalain po natin na kapag tayo ay sumasakit na yung mga kasukasuan na, especially yung sa tuhod natin, akala natin rayuman na yun agad. Pero hindi natin napapansin na ang dahilan pala nun ay yung pagdagdag ng timbang natin. Akala natin meron na tayong mga rheumatism, di ba? Mga ganun yung sa mga joints, di ba, Dok? Pero hindi lang talaga kaya nung tuhod natin kasi hindi nga akma, hindi yung BMI natin, yung body mass index natin, hindi siya akma doon sa height natin na dapat ay yung height and weight natin dapat dapat tugma siya, magtali. Alam mo ba na doon sa BMI. Grabe itong struggle ko, itong no pain no gain. Kasi 165 ngayon timbang ko, ay nag-health lecture ako. Eh nung nabasa ko to, napag-aralan ko lahat ito. Antin din nung sabi ko sa sarili ko, there's something wrong. Na hindi po pwedeng pabayaan ko to. Talagang nag-focus talaga ako sa exercise ko at diet ko hanggang maabot ko yung ideal ko
Nung maabot ko yung ideal ko, para akong pinagpawisan. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi binigyan mo ako ng determinasyon. Kasi naabot ko na yung 138 pounds. 140 ang ideal. Pero kung bumaba ng 2 pounds to 5 pounds, yun yung the best. Para siguradong... Parang wala ka ng fats nun, kung Dok, maglakad no? nga ako ngayon, talagang pag nagbabasketball nga ako, nagugulat yung iba eh. Sabi nga ng mga nanonood edad ba ng 66 years old yan? Doon ko napatunayan na talagang, basta meron kang focus, may determination ka, at gusto mong magawa yung part mo, na maibalik yung katawan mo sa tamang pakiramdam, gagawin mo lahat. Bakit? Isa lang yung katawan ko. Wala